Pag-uusapan nating loan app today ay yung sinasabi nilang 50,000 pesos daw agad. Yung Spotlight ay nasa 24 each peso today. Yung nasa Google Play Store at merong 3.5 stars. Deserve nyo ba yung mga stars na yan? At totoo bang 50,000 pesos daw yung maaari niyang ipaloan? Huwag nyo munang i-download yung loan app na to. Kilalanin nyo muna. Ako na muna yung nag-try para sa inyo. So, please keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. Ate Red here. And sa channel na to, tinitingnan natin kung talaga bang okay ba yung isang loan app. Kasi kahit na nasa Google Play Store siya na meron siyang maraming stars, it doesn't mean na okay siya. Kahit na sinasabi nila na 50,000 pesos daw. Huwag kayo maniwala dyan mga guys. Dun sa kanyang screenshot sa Google Play, meron daw siyang registration with with SEC. Pero nung pumunta ako ng list of recorded online lending platforms sa SEC, wala naman siya dun. Kahit na tong si WeCash Finance, ito daw yung si former, ano ba to? Iba yung lumalabas dun sa list of recorded online lending platforms. Kaya dapat ingat tayo kasi nagkakaproblema nga tayo sa mga loan apps na andun. How much more yung mga loan apps na wala dun. Hindi ko kayo mabablame kung mapapadownload kayo sa loan app na to kasi sabi ba naman niya is 50,000 pesos daw. Pero guys, dun pala sa Google Play Store ha, pag dinisplay yung stars, marami na yung nagre-reklamo. Yung unang makikita yung comment dun, the last time I checked, was nagre-reklamo siya sa amount na pinadala pagkatapos na ma-approve. Sinubukan ko siya at na-install siya sa cellphone ko. Yung sabi niya is yung mga i-access niya lang daw is location, tapos camera permission. So, a-agree ka dito kung gusto mong patuloy, pero huwag nyo munang i-download. Tapusin nyo muna yung video na to. By the way, before we continue, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, of course, subscribe kayo dito kasi ako yung nagtatry ng loan app para sa inyo, para kayo extra careful. At pagkatapos yung mapanood yung video ko, saka kayo magde-decide kung okay to o hindi. Para doble ingat kayo mga best. So, ayun guys, ako binabasa ko talaga yung kanilang privacy policy ha. At yung gusto kong i-share sa inyo dito is nakalagay mismo doon na sisilipin daw niya yung parang heart and soul ng cellphone nyo. Ayan. Tapos, nakalagay din ha, check if your device has a lot of loan software installed. So sinisilip niya kung marami na kayong mga utang. And other than that, syempre, the basics like your phone number, your ID, your personal information. So i-gather niya yun during the application process. At nung nasa baba, bago ako mapa-agree, na-notice ko bakit kung may kailangan kang i-contact, bakit Gmail? To me, it doesn't look right at all. Bakit Gmail? Parang napaka-unprofessional pag personal email. Dapat yung parang business email yung ginagamit, diba? May address, but that doesn't really mean anything to us at this point. Pero eto, so kung gusto mo magpatuloy, hihingi siya ng permission na to take pictures and record video. We're all familiar with that. And then hihingi rin siya ng access sa location mo. And then yun, magla-login ka na with your phone. I-text. I-click mo yung OTP para i-text ka niya ng OTP at i-click mo yung I have read and agree, blah, 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 blah. And then pag-click mo ng login, yun, lalabas yung kanyang dashboard na tumataginting. Cellphone number pa lang yung naibigay ko, 12,000 na kaagad. But huwag kayo maniniwala kasi walang loan app ang willing magbigay ng malaking amount sa mga first time niyang mga borrowers. Expect ka nga, magsisimula ka sa 1,000, 5,000, 3,000, yung gano'n, tapos malaki yung kaltas. Mga IDs pala na hihingi niya sa'yo are the following. Tatanggap siya ng PhilHealth, ng passport, driver's license, voter's ID, postal SSS, and UMID, tsaka PRC. So gusto nyo bang kaagad na tayo pumunta sa kung magkano yung offer niya? Oh, now, mamaya na, tapusin nyo muna. Pero guys, sneak peek, 45% yung service fee niya. Ikakaltas ba niya to sa pag-release ng loan o dadagdag niya sa babayaran mo upon due date? Of course, keep watching. Tapos mong ibigay yung ID mo, hihingi niya rin yung ID number, tapos pipicturean mo yung ID mo. So, hindi pwedeng upload. Kasi sinabi niyang upload, pero pag-click mo yan, pipicturean mo yan. Tapos hihingin niya yung first name, middle name, last name, birthday, gender, religion, tsaka education. Also, hihingin niya rin yung marriage status,
number of children, province of residence, country of residence, home street, detailed address, duration of your residence, email, and i-click mo yung next. Pagkatapos mo ilagay yung Pagkatapos mo i-fill out yung information na yun. So, click next ka na. Doon, work information na. So, yung nilagay ko is temporary contractor. Tapos, sa baba, yung sa job type, sabi ko, housewife. Tingnan natin kung ma-approve tayo dito. Pero meron siyang part ng kanyang survey is pwedeng student, ha. Tingnan nga natin kung worth it siya. Ma-approve man o hindi, tingnan natin kung worth it ba nabigyan natin to ng personal information. Tapos, industry classification, income range, yung ganun, company name. Sabi ngang housewife, bakit naghihingi pa rin to ng company name? Dapat hindi na to hinihingi. So, nilagay ko NA para makapag-proceed. Company address, yung home address ko yung nilagay ko. And then, click ko na lang yung next. After that, hihingi po siya ng 5 contact reference na dapat mong pupujutin. Kukunin dun sa phone book mo. Ayan. Click ka na ng next. Ito yung bank card information na. So, I suggest, wag yung ibibigay yung bank information nyo. I will tell you why you never give them your bank info. So, ayun, lalagay mo yung withdrawal account. Inulit ko lang yung phone number sa baba kasi pre-filled naman siya. And then, I just click next. So, kahit na sinabi niyang MU Villier, ewan mo kung mag-work to ha. MU Villier was part of the option, but nag-Gcash pa rin ako. Kasi di ko alam kung ilalagay ko sa withdrawal account. Baka yung pangalan mo, diba? Pagkatapos nung mag-facial recognition ka na, syempre, blink, turn left, 30 degrees, and turn right. And kung okay sa kanya yung pag-selfie mo, then mapoproceed ka dun sa offer niya. Guess what? Sinabi niya, 5,000 pesos daw. From 50,000 pesos na published dun sa Google Play, naging 5,000. But it didn't stop there. I-click nyo yung apply at lalabas yung offer nyo. Yung totoo niyang offer, 1,000 lang. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo mag-expect na 12,000 kagad yung mabibigay niya. Nagsisimula kayo sa mababang amount, maybe because sinabi ko na housewife, so 1,000 yung offer niya. At dito kayo dapat mag-decide kung iti-take nyo o hindi. Kasi buti naman at na-publish naman dito kung ano yung ibabawas niya. For example, yung service fee na pagka mahal, 45% kaagad outright. Outright, ikakaltas niya sa matatanggap mo. So, hindi mo matatanggap 1,000 pesos. Yung matatanggap mo ay 550 lang. At yung mga button sa baba, walang silbi yan kasi kinlik ko yung 8, kinlik ko yung 12, kinlik ko yung 5. Walang nangyayari. So, yung totoong offer niya is 1,000 pesos. So, i-confirm mo pa rin ba? Pag nakita mo ganito yung offer, no. Don't. Wag mong i-click yung confirm. Pag-isipan mo na mabuti kung iti-take mo yung offer na to. Kasi, Diyos ko, yung loan mo, 1,000. Yung ikakaltas niya, 45%. Yung matatanggap mo, 550 lang. Papayag ka ba nito? Yung babayaran mo, 1,000. So, napakataas na kanyang service fee. So, kung may mga nakikita kayong mga ads na sinasabi nila, ito na ba yung pag-asa natin? Ito na ba yung sagot? Blah, blah, blah. Kung anong mga marketing, kung anong mga BS na sinasabi nila para lang mapaklik kayo. Naku, huwag kayong maniwala doon. Ganito yung totoong anyo ni 24 peso. Kaya pala, pag pumunta ng Google Play Store, display mo yung lahat ng reviews doon. Kasi dapat check natin yung mga sinasabi ng mga tao, diba? Pare-pareho silang sinasabi na ang laki ng kaltas. Tapos babayaran mo siya in 7 days. So good luck sa mga pumindot. Kung kayo nagbabalak pa lang na mag-loan dito, huwag nyo nang pindutin yung confirm. Unfortunately, there is no option sa app to delete your information. Kaya nga sabi ko sa inyo, panoorin nyo muna yung video na to kasi may mga loan apps na hindi nyo ma-delete yung information nyo. Kaya nga ako nga yung nagtatry para sa inyo, para makita nyo muna yung mga screenshots bago kayo mag-decide kung i-download nyo o hindi. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. I hope you appreciate it. And if you do, please leave it a like so that the algorithm would know that you're interested with my videos. Kung meron kayong mga loan apps na gusto yung pasilip sa akin, let me know in the comment section below. Of course, please keep the comments relevant. Please be nice because I have a fragile ego. And I hope to see you on my next vlog. Bye!